Magandang hapon mga kababayan, nandito na po tayo sa Cebu City. From Talisay City to nandito na po tayo sa Cebu City, going to the Mandawi City. By the way mga kababayan, kung hindi ka pa nag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman dyan mga kababayan. At pa-like and share ang ating video para naman madagdagan natin mga subscriber. By the way mga kababayan, mag-feeding program po tayo ngayong December 23. Kung hindi naman mabigat sa inyong kalooban, kung bukas naman sa inyong kalooban ang pag-sharing ng inyong blessings, i-PM nyo lang ako mga kababayan kung paano. I-PM nyo lang ako. Tapsahin ko ang mga comments kung meron para makikita natin kung paano. Yun lang hiniling ko mga kababayan, yung bukas lang sa inyong kalooban. Hindi po ito kahit ano mga kababayan, basta mapasaya lang natin ating kapwa, mga kabataan, mga Pilipino, okay na yun mga kababayan. So by the way mga kababayan, mag-comment po tayo ngayon sa pinalabas ni Jinggoy Estrada tungkol kay Senator Leila de Lima. Ito po mga kababayan ang nangyayari. Sinabihan po ni Senator Jinggoy Estrada, Senator, Mr. President, bakit palagi kang tumitingin dito sa kabila, bakit sa kanan hindi ka tumitingin? Ito ay isang joke lamang ni Jinggoy Estrada. Sabi ng ating dating Pangulo, wala namang maganda dyan, patay tayo dyan mga kababayan. By the way mga kababayan, ngayon sinabihan ni Senator Jinggoy Estrada si Leila de Lima, ang dating senator, Mr. President, Mr. Chair, bakit hindi ka nag-file ng kaso tungkol kay dating Pangulong Duterte na sa ngayon noon inuusig mo na siya, ikaw pa ay chairman ng human rights, and then pagkasunod na taon naging presidente si Noynoy, ikaw ang naging Secretary of Justice. Bakit hindi ka nakapag-file ng kaso tungkol dito ang sinasabi mong DDS, Davao del Sur? Totoo nga naman mga kababayan, ito ay naniniwala sila sa mga chismes, marites. Kasi ang nakuha lamang ni Senator Leila de Lima hindi talaga nanggaling sa bunganga ni Duterte na siya mismo talaga ang gumagawa ng kasalanan. Ito ay pakanan ng media. Doon sila kumukuha ng mga impormasyon. Doon sila kumukuha ng balita. Kung ito ba ay totoo. Yun ang pagkakamali ninyo. Palagi kayong balita kasi ang balita may mga katotohanan na hindi binibalita, meron namang hindi katotohanan pinupursigi na maging totoo, di ba? So paano yan? Paano yan kung ganyan klase kayo? Nag-iimbestiga kayo tapos wala kayong matibay na ebidensya na ipakita sa taong bayan na talaga ito. Ang sinasabi ninyo para lang masabihin ninyo kayo talaga ay merong, para sabihin ng mga tao na kayo ay talaga against dito. Bakit against kayo sa mga taong inosente? At pinapaboran pa ninyo ang mga criminals na gumagawa ng krimen, pabalik-balik na yan. Tanungin mo nga yan si confiscated Kerwin Espinosa kung ilang beses siya sa bumalik sa kulungan. Tanungin nyo nga. Kung 3 beses, 4 siya na beses na nakulong tapos nakalaya, may pagbabago ba sa kanyang buhay? Ganoon pa rin. Anong kaso niya noon? Kaso Shabu. Ngayon Shabu pa rin. Bakit hindi siya nagbabago? Kasi nandyan ang kulungan. Palagi siyang nakakulong. Ganon pa rin ang kanyang mga kaso.
Tapos pinapaboran pa ninyo, naging resource person pa. Ha? Ano ba ito? Dating Senador Laila de Lima at ang Rizal Ontiveros. Kasi sabihin ninyo, meron silang rights. Meron niya silang rights. O paano naman yung taong pinatay nila na walang kasalanan? Meron din silang rights na makuha nila ang hustisya na walang kasalanan, binabaril, pinapatay ng mga ito. Tapos ngayon pinapaboran pa nila. Ano ba talaga kayo? May tama kayo? Ha? Bangag ba kayo? Ha? Pinapalaya kayo ng bangag. Ngayon sabihin ninyo bangag pa rin kayo. Ha? Mga kababayan, ganun ba ang ating diskarte? Ha? Lagi na lang bumabangag. Ano ba naman ito mga kababayan? Lagi na lang ganito ang ating bansa, magulo. Ha? Anong sabi nyo? Ay talagang papatayin mo kayo, mga criminals kayo. Tingnan mo ang Davao, napakalinis. Ha? Malinis. Number 2 sa Southeast Asia ang Davao na pinakamalinis na syudad. Ang syudad sa Manila, ilan kaya sila na pinaka maruming syudad sa Manila? Ilan kaya ang Maynila, mga kababayan? Pang ilan kaya ang pinakamarumi na syudad sa buong Asia? Dahil yan sa panunungkulan ng bawat politiko. Anong sabi ni Duterte? Pag ganunin mo lang ang kriminal, umunti kayo, walang mangyayari sa iyo. Ha? Walang mangyayari. Talaga naman, walang mangyayari. Kung ganyan lang ang sasabihin mo, muntok ka, bibibigohon mo sila, na, huwag na lang. Sabihin mo, huminto ka, na, huwag na lang ganyan mga kababayan. Talagang yayariin ka talaga nila. Mas maganda yung tao na may takot sa namunuan ng ating bansa. Diba? So by the way mga kababayan, maraming salamat sa suporta. Napaka-traffic mga kababayan. Papunta na tayo madal. So sana huwag kayong magsawang magsuporta sa ating channel mga kababayan. God is good all the time. God is good. Good Senior kaninyong tanan mga kababayan. Maraming salamat mga kababayan. Ganun po din mga kababayan. Remind ko lang sa mga kababayan na kung sino lang gustong magbigay at magbukas sa kanyang puso't damdamin, bukas sa kanyang kalooban ang magbigay, i-PM nyo lang ako mga kababayan para sa ating feeding program. Kung maraming magbigay, marami tayong ma-invest sa matulungan ng mga kabataan, mapakain mga kababayan. Kahit sa isang visit lang, kahit sa isang taon, yun lang ang hinihiling ko mga kababayan. Kung bukas lang ang inyong kalooban, yung bukas lang, hindi yung sarado ang kalooban. By the way, maraming salamat. God is good all the time. God is good. Bill Senior kaninong tanan mga kababayan.